Eto na nga po mga kababayan na isang malawakang anti-Duterte rally po ang isasagawa ng 20 miyembro ng koalisyon. Ito po ay batay sa naging post ni Miss Joey De Vibe sa kanyang Facebook post. Ang nangunguna po dito ay ang FFW, PS Link, Partidong Manggagawa, National Labor Federation, Sentro, CUI, Alliance of Health Workers, Tala State, TUCP, Partidong Lakas ng Masa, KMU, Gabriela, Migrante, ACT, LFS, Bayan Muna, Akbayan, Kabataan Party List, Anak Pawis, at Kadamay. Ito po ay lumabas na po itong balita na to nung mga nakakaraang linggo pa po. Ito po ay lumabas sa sari-saring social media ng ilang grupo ng mga ah, Duterte supporters. At ang naging pahayag nila dito, ito daw po ay pagkundina sa mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung humarap ito sa Senado. Ang tanong, ang mga grupo pong ito ay napondohan po, di umano ha, ito po ay pinondohan ni Martin Romualdez sa pangunguna ng House of Representative. Ang sinasabi nila dito, ang naturang rally ay manggagaling ang pondo sa pamamagitan ni Martin Romualdez. So, ang ibig sabihin nila, ito daw ay isang malaking rally at pagkundina sa mga naging asta at naging pahayag ni Pangulong Rodrigo at pag-amin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa naging laban ng kontradroga ng kanyang administrasyon. Sinabi nila rito na ang naging pahayag ng Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi naging katanggap-tanggap sa kanilang pananaw. Subalit alam naman natin ito na noon pa man ang mga taong ito ay hindi huminto. Simula po nung umupo si Pangulong Rodrigo Duterte, ito po ay hindi huminto. Ito pong mga grupo nito ay palaging nandyan upang batikusin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero mas lalo po silang tumindi sa panahon ngayon dahil sa panahon po ngayon is nakakuha po sila ng taong mas lalong kakampi nila. Yun nga yun sa pamamagitan nga po nitong um, nina Martin Romualdez. Kung hindi po natin mapagkakailaan na ito po mga grupo na to dati ay ito po ay matindi ang naging batikos dito po kay dating Pangulong, ito dito po sa ating naging Pangulo ngayon na si Pangulong Bongbong Marcos na ito po ang mga grupo na ito ay alam naman natin na wala naman po itong pinipiling presidente, kung sino man po ang naging presidente, basta against po sila at ayaw po nila, ito po ay kanilang babatikusin sapagkat ngayon nga ay hindi naman natin nakikita na itong mga to ay bumabatikos sa bagong gobyerno. Ang tanong po ba, si dating Pangulong Rodrigo Duterte po ba ay siya po ba ang presidente upang magkasakayo ng malawakang rally? Alam po namin ang igagawin yung ito po ay pagpapabagsak. Ito po ay diversionary tactics na naman yung mga kumag kayo, no? Kayong mga nakabahagi sa CPP-NPA na kumukundi na kuno sa mga pinaggagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte ay puro kayo mga kagaguhan at kapalpakan ng inyong mga pinaggagawa. Kayo ay mga bayaran. Kayo ay mga namulat na noon ng tao na ilantad ang inyong mga maskara na kayo ay mga dakilang bayaran. Kayo ay mga salot sa lipunan na hanggang ngayon ay nag-i-exist pa. Wala kayong ginawa kung hindi tumutol sa mga naging magandang gawain at naging pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat kayo ay may pagbira at may pagkontra. Kayong 12 grupo kayo na magsasagawa ng rally. Magkano po ang bayad sa kada grupo at mga taong inyong mahahakot? Ang kakapal ng mga mukha nyo. Nakuha nyo pa talaga maglabas ng pera galing sa pondo ng bayan. Ikaw, Martin Romualdez, wala ka nang nagawa sa
House of Representative na puro mga kabutihan, puro mga kapalpakan at kasablayan ang mga pinagagawa mo. Kayo ay mga nakapanig dito sa mga kriminal, sa mga addict na mga tao na walang habas na binababoy ang bayan. Mga drug lord at mga pusher na ipinagtatanggol nyo. Ano na po ang nangyayari sa bansang Pilipinas? Kung kayo po ang mahahalal at mapagbigyan kayo ng taong bayan na maluklok sa kapangyarihan, mas matindi pa po kung ano ang ginagawa ng Marcos administration ngayon, mas hihigitan nyo pa. Dahil sa ngayon pa lang po, kung makikita po natin, ang tindi na po ng nangyayari. Matindi na po ang nangyayari sa bansang Pilipinas sa pamumuno po ng inyong pinsan. Kung pagbibigyan kayo ng pagkakataon na kayo pa rin po ang mahahalal sa mga susunod na taon at sa mga susunod na pagkakataon, taka po, wala na po mangyayari sa Pilipinas. Lulubog na po sa kumunoy. Ang sabi nga po ni Vice President Sara Duterte na ang Pilipinas ay papunta na sa impyerno dahil sa mga pinagagagawa nyo. At ito po ay hindi lingid sa kaalaman ng lahat na nakikita po ng sambayan ng Pilipino kung papaano nyo tinatrabaho ang mga Duterte. Tulad po niyan, ngayon po ay nagkaroon na naman po ng bagong imbitasyon kay Vice President Sara Duterte. Iniimbitahan na naman po siya nitong Sina Chua. Iniimbitahan na naman po ang Vice President of the Philippines na pumunta na naman po doon. Mayroon na naman po silang ikakasang investigasyon laban na naman sa pagkagastos na naman po ng walang kamatayang at kahayupang confidential funds sa kung paano ginastos ni Inday Sara ang confidential funds. Ito daw ay hindi nababatay sa COA. Ito daw ay walang batayan. Ito daw ay nagastos sa maling paraan. Anak ng puta. Kayo po na gumastos ng bilyon-bilyon sa pondo ng bayan. Saan nyo po dinadala ang mga pondong inilalagak sa inyong mga nasasakupan? Ito po ba ay may liquidation? Yung mga MOO po na ginagastos nyo, kayo po ba ay may sapat na liquidation para mapatunayan po na ang inyong mga proyekto ay nagamit nyo po sa tama? Wala po kayong ginawa kundi mambato ng putik sa iba. Hindi nyo po nakikita ang sarili nyong bahid ng dumi. Kaya nga po dapat magkaroon ng patas at balanseng pag-audit ng COA na dapat pati itong mga humag at mga buhayang mga politikong nandito sa House of Representatives ay ma-audit ito ng OWA, ma-audit ito ng sapat upang sa ganun ay maging balanse dahil dito po nanggagaling kung saan pa po nagmumula ang pondo ng bayan. Sila pa po itong walang liquidation. Itong mga hayop na mga buhayang politiko na pinangungunahan ni Martin Romualdez, ito ay walang habas na nililimas ang pera ng bansa. Si Martin Romualdez at si Saldico ang number 1 na malaking buhaya dito sa House of Representatives na sinusundan nitong mga alagad niya. Ang kakapal na mukha niyo, mga hindot kayo. Mga wala kayong nagawang tama. Dapat ito guys, matuto tayo na wakasan itong mga pangbababoy at panggagago ng mga politikong ito. Sa darating na halalan guys, magkaisa ang bawat Pilipino na pumili ng maayos na ihahalal sa bawat lungsod na ating kinabibilangan. Maging mautak tayo at maging matalino sa pagboto. Dahil ang bawat boto ng bawat isang Pilipino ay gagamitin sa tama. Yun lang po mga kababayan.